ano-ano ba yung mga kailangan mong sukat ng kahoy pagka bibili ka para hindi masayang. Tapos ito naman yung teakwood na ginawa ni Mang Benro na di bandeja. Tinatanong niya, boss, pag may nasisirang gamit, wala bang pananagutan yung gumagamit? Thank you po. Mga kaps, yung ginagawa ni Mang Rapi na yun nagpapasta. Yan ay mulawin na hamba. Normal kasi mga kaps sa mulawin yung mga ganyang butas, oh. Yung tambilok, sabi nila. Pagka mulawin, hindi daw siya mulawin kung walang ganyan, kung walang tambilok. Ayan, pinapastahan yung mga butas. Pero pinapasakan muna ng mga kahoy. Tapos kinagamitan ng wood glue para madikit. Saka ngayon papastahan ng body filler. Di ba ginagamit dyan yung epoxy? Alam, medyo matagal matuyo yun. Yung mulawin mga kaps, pwede siyang gawing mga muebles, pwedeng gawing hamba. Pero wag niyo siyang gagawing pinto kasi sasakit yung ulo nyo. What? Dahil pagka malamig yon, kumakapal. Pagka mainit naman, umiimpis, malikot siya, in short. Pero kapag kahamba, dahil sa lalagyan naman niya ng mga pako, nakapix niya sa semento. Huwag niyo lang siya talagang gagawing pinto. Nga pala update mga kaps sa pinapa-extend kong kusina. Ayan, naasintahan na, nakabit na lang yung hamba. Yung mga hamba. Tapos papalitadahan. So naikabit ko na yung long span nito. Yan, tipid budget lang mga kaps kasi ayan, poste niya kahoy. Pero goods naman yung poste na yan kasi hardwood yan. Sandana wood mga kaps, hindi inaanay, hindi binubukbok. Bali yan, ipapakain na lahat sa palitada yan para maganda siyang tingnan, malinis. Yan. CR. Tapos dito yung lababo.
Yan, nilagyan ko na ng insulation po mga kaps para mabawasan na may init. Sobrang init kasi dito sa atin sa Pilipinas. Walang maririnig na salita ng tao kundi napakainit. Shoutout nga pala mga kaps kay Caps Juan Agupitan Jr. Ayan. Kamusta ka na Caps? Kamusta na yung ginawa mong jointer planer? Tapos meron nga palang tanong si Caps Juan na kung ano-ano bang mga sukat ng kahoy yung kailangan natin sa shop pagka nagsimula ka. Ano-ano ba yung mga kailangan mong sukat ng kahoy pagka bibili ka para hindi masayang. Well mga kaps, yung mga sukat ng kahoy na ginagamit natin dito sa shop ay mula 2 feet hanggang 8 feet. Pero kadalasan hanggang 7 lang. Minsan kasi ginagamit natin yung 8 feet na haba sa mga long tables. At kung halimbawang meron namang umorder ng mas mahaba pang mga lamesa, yun, saka lang tayo mo-order ng mas mahaba pang kahoy. Para hindi kayo masayangan sa kahoy mga kaps, sinufull size naman lahat ng mga ginagawa. Like, halimbawa, lamesa, pinto. Tapos, kukunin lang natin dun sa haba or sa kapal na walang masasayang. Kung halimbawa, 2x2 o 2x6, gano'n. Hindi natin siya kukunin sa 5x6 kasi masasayang yung uno. Kailangan kukunin mo siya sa 4x6, gano'n. Titis-tisin mo lang siya sa gitna. Karaniwan kasi, tablon yung dumarating sa atin ng mga kahoy mga kaps. Kaya, pagka gagamit tayo ng kahoy, yun lang papasok dun sa kailangan natin. Actually mga kaps, pagdating sa furniture shop, lahat ng klase o lahat ng sukat ng kahoy nagagamit yan. Kasi marami tayong ginagawa, mga sala set, dining set, mga pinto, hamba. So lahat ng sukat ay magagamit talaga natin. Kahit yung mga pinagretasuhan, huwag nyo itatapon kasi pwedeng gamitin yan na, halimbawa, mga rep stand, ganon, mga maliliit na projects like mga benches, mga stool, ganyan. Yung mga retaso talaga napapakinabangan yan mga kaps. Lalo na kung gumagawa kayo ng upholstery, yung mga retaso kasi like yung mga maikli pero mga kapal naman, yun nagagamit natin sa mga pang brace, mga kung anong alan, di ba kasangga? Tulad si kasangga, yung mga retaso tinatabi niya, ginagawa niya panggatong. What? Minsan yung mga retaso ng katulad dito, hamba, may mga retaso kasi ito eh. Yan, ginagawa niya sahig. Wow! Ay mapapakinabangan lahat. Tapos bebenta mo sa labas. Meron kang pang sigarilyo, high power, ano? Ito yung retaso mga kaps ng hamba, ito. Ayan o. Diba, pwede itong sahig ng mga upuan. Halimbawa, meron kayong pahingahan sa bahay. Yan. Tapos, ito ginagamit din namin ng mga kaps na padron. Halimbawa, yung pinto, may design. O, ito, nagsisilbing padron. Kasi sakto na yung sukat mga kaps pag ito yung ginamit. Kasi pagka metro-metro, sumasablay yun. Di ba kasangga? Tama. Yan, si kasangga ay gumagawa na naman ng hamba. Saglit lang yan, mga 1 and 30 minutes. Huwag ka lang kukurap. Tapos na yan mamaya. Oh, no! Matindi ito sa mga hamba-hamba tsaka yung mga pahalang. Para kang kinuha na ito. Hino-hold up. No. Kasi. Hamba. Jimilina. May kapartner yan na plus door. Kaya yun yung project ni Mang Ono ko yan. Tapos ito naman yung tech wood na ginawa ni Mang Benru na di bandeha. Yan. Talagang napalaban lang talaga dito at napakapamurol nitong kahoy na to. So yan yung ating mga panel doors. Ito naman yung mga piyesa ng San Francisco mga kaps. Ayan o. Ito yung pang front door. So papakita ko rin yung design nito sa inyo. Ito yung pang back door ng ating client from Rizal Nueva Ecija. Simpleng design lang siya mga kaps, pero ang nagpahirap dyan itong pagbabandeha. Pero maganda to pag nabarnisan mga kaps. Natural lang. And mga kaps, meron nga palang nag-comment dito sa atin. Si Caps May Ventura Bison. Tinatanong niya, boss, pag may nasisirang gamit, wala bang pananagutan yung gumagamit? Thank you po. So ayan, pagdating mga Caps sa mga gamit natin dito sa shop, halimbawa sa tistisan, mga sander, power tools at iba't iba pang mga kagamitan dito sa shop, kung yun ay nasira mga Caps dito sa paggawa natin ng mga projects, wala namang pananagutan yung
mga tao natin, yung mga karpintero. Pero dapat alam din nila kung paano ingatan yung gamit, hindi basta ginagamit lang. Halimbawa, sa tistisan, alam natin na pagka nagsalang tayo ng tablo dyan, lalo kung malalaki, may mga times na talagang humihinto yung makina. Ayan, katulad itong table saw na to. Kailangan alam ng karpintero nung gumagamit kung paanong alalayan, kasi parang tao din yan pagka sinubuan mo ng sinubuan, nabubulunan. Kaya kailangan alalay lang din. Tapos dapat matalim yung ginagamit nating pangtistisan. Tapos baka minsan kasi wala na palang daan, ginagamit pa rin. Ang tendency nun, maiipit yung talim, masusunog, pwersado yung makina natin. Di ba, Kasangga? Tama. Oo. Kaya si Kasangga, malupit siyang gumamit. Hindi basta gumagamit lang yan. Parang saan ba yan, Kasangga? Parang gumagamit ng... Parang gumagamit ka ng babae yan. Ayan. Pero kung halimbawa naman ng mga caps ay yung mga carpenter natin, minsan hindi maiwasan yan na Kasangga, pahiram nga ng ganito mo, pahiram ng sander mo, planer mo, barena mo. Pero kung yun ay inilabas nila sa shop mo at pagbalik nila ay nasira, yun, may pananagutan silang palitan yun. At wala naman ding masama na pagsabihan natin sila kung halimbawang yung tistisan, halimbawa nasunog yung motor dahil sa kapabayaan na sinalpakan ng tablon, kahit mapurol na pala, kahit wala ng daan, kahit na nahihirapan na, saldak pa rin ng saldak, salpak pa rin ng salpak ng tablon. Yun, kung pwede natin sila pagsabihan, pwede natin pagalitan sila in a way na hindi naman sila ma-open. Kasi syempre sa ating mga may-ari ng shop, yung cost nung pagkasira ng halimbawa nung motor ng tistisan is hindi lang naman ganun kadali, at lalo pat yung motor ng tistisan hindi naman ganun kamura. So kung halimbawa hindi pa nasusulit at nasira na, yun, madagdag na cost sa atin yun. Kaya lang hindi natin naman pwedeng ipa-shoulder lahat dun sa karpintero natin. Hindi naman din nila intensyon na masira yung motor halimbawa. Ganun talaga, charge to experience, lalo na dun sa mga caps natin na may-ari ng shop. Siguro pagsabihan natin sila in a way na dapat sa mga susunod na pagkakataon ay ingatan yung gamit natin. Kasi unang-una sa lahat, mataas na cost para sa atin yun ng mga shop owners. So siguro yun lang muna ang maipapayo natin dun sa ating caps, kay Caps May Ventura Bison. Ganon talaga, kasama po yan sa ating mga experiences, mga projects. Isa pa mga caps, kung i-charge natin sa kanila yung pagkasira nun, kawawa naman, lalo kung nakikiarawan lang o madalang lang na may projects natin, hindi na kayang i-shoulder yun mga caps.